una bine-bless nyo, kasi sabi nila meron daw silang mga nararamdaman. Ano po ba yung mga parang pangitain doon? May pangitain ba? Ano mga paramdamang sinasabi nila? Well, may mga nakikita, may mga naririnig, may mga bahay na palagi nagkakasakit, meron palaging may nagsusuicide sa bahay na yan. Talaga? May mga instances na yung pintuan biglang bumubukas, wala namang hangin. May mga nag-iisa sa bahay, pero may mga sa second floor, may mga naglalakad, may tumatawa, may sumisigaw, may mga ganong manifestations. So, ang tawag natin doon is infestation. Infestation. And na-witness nyo po to first May time? mga ganong kaming Talaga? Meron pa nga ako na-blessan before, no? Dahil may nararamdaman sa bahay. And during the actual prayer of exorcism and blessing, biglang bumukas yung shower. And then, akala namin parang baka naman ginagamit nila, biglang nawalan ng tubig. Baka plumbing ano lang. Ganun. Ang ginawa, sinarado talaga. Naka very tight, no, yung pagkasarado. And then, we continue the prayer. Bumukas ulit yung... So that means infested yung bahay. May namamahay. So may mga ganun. Father, yun pong sinabi nyo, do you recognize if it's, or is it the same? Pagka evil spirit yun or demonic entity na? Well, pareho lang yun. Evil spirit, demonic entity. Akala ko kasi parang mga ligaw na kaluluwa lang na ano. Okay. Sa Ministry of Exorcism, we do not believe sa ligaw na kaluluwa. There's no such thing as tinatawag nating wandering souls. Yung mga multo. Yung mga kaluluwang ligaw, kaluluwang lagalag, kaluluwang hindi nila alam na patay na sila. Walang ganun. Okay. So because when we die, no, there will be a particular judgment. So whether you will be going to hell, heaven, or purgatory. So hindi hahayaan ng Diyos yung kaluluwang pag-alagala. Okay. Tapos mananakot dyan. Okay. Diba, kunyari, pugot yung ulo, duguan. May mga ganyan, nagiging cause ng accident. Yes. Nananakot sa isang lugar. Nagkakasakit yung tao. So, hindi po yung gawain ng kaluluwa. Okay. Sino to? They are evil spirits mimicking. Ginagaya nila yung appearance ng kaluluwa. Oh, I see. No, but in fact, they are all evil spirits no, mimicking. Mimicking. Ayun, Ginagaya. magandang clarification yun. So pagka ang isang bahay may nakita kang parang white lady, it's an evil spirit mimicking the form of a lady. Yeah, oo. Yung mga white ladies na yan, they're all evil spirits. No? Okay. Fallen angels siya. They took different forms. Para manakot. Kasi hindi naman gawain ng kaluluwa manakot. Even yung mga kids na sinasabi nilang mga may bata dyan. Yan. Ang kaluluwa hindi nananakot. So, sometimes no, God would allow souls of the faithful departed to manifest just to ask for prayers. That's enough. That's all. Pero para manakot. Hindi sila mananakot, hindi sila nagbibigay ng sakit, hindi sila nagbibigay ng mga katatakutan o mga aksidente. So they are not causing that. Hindi yung gawain ng souls. Okay, so magandang clarification yun. At hindi rin sumasanib ang kaluluwa. Okay, yun. Yung parang yung, teka na, sasapian ako ng nanay ko, lola ko. Hindi totoo yan. Hindi totoo yun. Halimbawa, meron diyang may nararamdaman sa bahay, tapos papasapian mo yung kaluluwa daw ni ganito. Sinasabi nila na ako yung bata na namatay dito, po sumapi para makausap. Hindi po totoo yun. Sino yun? Evil spirits mimicking ng gagaya because hindi rin nature ng kaluluwa to possess. Okay. So, real possession. A boy, teenager, galing sa province, and then nung dumating doon sa kamag-anak doon sa parish ko, ay na nightmares. Several nights na may mga nightmares. Nagpa-albularyo. Gumaling. After some weeks, bumalik, pero hindi lang nightmare. Possession na. So, possession na siya. So, pinatawag ako dahil hindi nila madala sa simbahan. Napakalakas. Kahit 5, 6 na tao na hindi nila madala sa simbahan eh. So, lakas-lakas. Nung pagpunta ko doon, so napakalakas, sumisigaw. So I started the prayer. Kasi excited nga ako bago, pero may takot eh. So I started the prayer. 3 hours na kami nagdadasal. Wala nangyayari. Nagsasalita siya ng Latin. Sumasabay siya sa prayers using Latin language. Sabi ko, authentic. Nare-record mo pa to ha? Authentic. Authentic ito. Sabi ko, totoo pala ito. Ito. And then,
Sinabihan ako, I will kill you. Oh my God. I will kill you. Napatigil ako, syempre. Takot ako, patay na ako ng demonyo. So, after almost 3 hours ng prayer, I stopped. So, I really prayed silently from my heart to the Lord and to Mama Mary. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Huwag tayo mapapahiya kasi nagpatawag ng pare tapos hindi lalayas ng demonyo. Bahala ka na, Lord. Oo naman. So, from my heart. Kasi yung una, from my lips, no, feeling ko talaga, naaral ko to, ganitong gagawin ko, ganyan. Puro kumbaga parang, you are praying not from the heart, but from your lips lang talaga. Kasi ito yung naaral ko Yes. Ito yung prayer, etc. Yes. So after I prayed silently from my heart, so I resumed the prayer, and then, ininom niya yung holy water. But before umalis, ang sabi niya, babalik kami. Kami, marami sila. Oh my God, Legion. So marami sila. And what was the opening dun sa bata? It's just merong occult involvement sa province. Like? According to them, may albularyo na nagsabi sa kanila na merong kayamanan doon sa bahay nila. Tapos, hinukay nila, wala naman nakuha. And then, itong pagpunta nila dito sa Manila, doon nga, nagna-nightmare na siya. Oh. So, occult involvement Yes. So, may spirit na nakatouch doon. So, yun. And then, nung nasa Manila na, nagpa-albularyo pa ulit. Binigyan ng agimat, anting-anting. Ayun, yun na. Gumaling. Gumaling. After 2 weeks, pagbalik, possession na. Yun. Ginawa ba sila ng Diyos? That's a question. Tanong mo doon. Ginawa ba ng Diyos yan? Ginawa ba ng Diyos yung mga nuno sa punso, yung mga ganyan-ganyan? Actually, they are all fallen angels. Fallen angels. So remember natin yung kwento, yung nagkaroon ng sa Great Battle. 1/3 of the angels fell. Yun ang nakuha ni Lucifer. Yes. So when they were thrown down from heaven, they took different forms. Okay. And duwende, puting duwende, green na duwende. And wala pong benevolent. Walang mabait. Walang mabait. So, nagpapanggap na mabait. Halimbawa, Father, meron akong white duwende na alaga. Oo, yun nga. Actually, that's my next question Mabait yung white duwende ko, nagbibigay yan ng swerte. Yes. Bibigay ng sa amin, ng kayamanan, mga ganyan. Yes, nagbibigay yan. Because, nung sila'y pinatalsik ng Diyos sa langit, they retain their powers. Okay. Kung ano yung power nila before, hawak pa rin nila. So, because God does not reject His creature. So, they retain their power. So, therefore, they could also give gifts. Okay. Gift of healing, gamot-gamot, wealth, prestige, honor. Kaya nilang gawin yan Maging tanyag ka, maging kilala ka, yumamang ka. But, okay, there's a catch. They will not give something without anything in return. Okay, yun. May kapalit. Ayun sa mga naniniwala. Kita mo, may mga cases tayo na yumaman sila dahil sa binigyan sila ng duwending puti nila na alaga. But eventually, may nagka-cancer, sunod-sunod yung nagkakasakit. Okay. Naubos yung binigay sa kanila. So if they give something, they have to take something in return. Yeah. I-test mo kung meron kang alagang white duwende, kumuha ka ng holy water. Okay. Sprinkle mo ng holy water and then i-command mo, in the name of Jesus, I command you, show me your real face. Oh. Papakita niyan, evil spirit. Talaga. Yun ang how to test. Other cases, like halimbawa, yung demonic obsession, yun naman ang ginagambala ng demonyo, yung isip, yung attack sa isip ng tao. O pwedeng may mga pumapasok na mga kung ano-ano, ginugulo ng demonyo yung isip ng tao to the point na in the end, nagko-commit ng suicide. That is demonic obsession. And then meron din tayong tinatawag na demonic oppression. Ang target naman nila, health. Physical attack. Halimbawa, na matanda, nanuno sa punso. Yun. Demonic oppression yun. So, physical attack. Nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng kung ano-anong mga karamdaman. So, yun yung health naman. So, oppression yun. And then, yung infestation, yun naman yung namumugad sila. So, any priest could perform a minor exorcism. Deliverance prayers, pwede yun. But yung exorcist, yung mismong solemn exorcism. Oh, so yung pong mga, for example, yung infestation, okay,
hindi, kahit di na muna yung solemn. Oh yeah, oo. Pwedeng any minor exorcism prayer, deliverance prayers. Any priest could do that, no? Any priest. Any priest. Pero minsan, yung iba mga pare, natatakot, no? Wag kasi baka silang balikan, etc. Kaya ipinapasa sa exorcist. And does that happen na po? May narinig na po ba kayong ganyan? Parang sa pelikula, sa pelikula. Pero sa pelikula. Of course, bilang pare, you are always protected by the grace of God. Okay. Na babae, pero spirit yun. Demon po yun no? Na ano yun? They're nananakot. Kung nananakot, yun ang palatandaan natin. Demon yun. Evil spirits. But sometimes, no, God would allow would allow souls in the purgatory to manifest, magparamdam, magpaamoy, magpakita sa panaginip. Magpaamoy, okay. Magpakita sa panaginip, minsan nasa langit, or nalulungkot, may masaya, ganyan. So, dalawa yan eh. If the souls, no, came from purgatory, they ask for prayers. If souls came from heaven, it's a form of comfort, assurance do sa mga mahal sa buhay na okay na, huwag ka na malungkot. Okay. Masaya na kami sa langit. Ganun. And ito po bang for example po, since na-intriga ako doon, sabi niya pwede magpaamoy. Yeah. Kasi there was this time na yung cousin ko, when she died, sa hospital, amoy ko yung yung parang, yung huling sign niya ng puro gamot. Amoy ko yung gamot niya sa hospital. Tapos, that night, inasikaso namin yung kanyang yung para ma-deliver siya dun sa, dito sa Evergreen. Pagdating dyan sa Evergreen, naamoy ko na naman yung niya. Could that be, Usually, kapag ganun, nagpapaamoy sila pag malapit na mag-birthday, malapit na mag-anniversary ng kamatayan or any event, that means they are asking for prayers. That's the best thing that we could do and offer, prayer. One, sinful lifestyle. Kasalanan. Kasi di ba, the ordinary activity of the devil is temptation. Once we fall into temptation, may hold siya sa atin. So negative attracts negative. Okay. So sin. Second, kapag ang tao maraming occult involvement and new age practices. Madalas magpaalbularyo, magpatawas, mag-anting-anting, yung mga ganyan So yun, pwedeng kapitan yun. Nag-i-spirit of the glass, mga new age practices na yan. So, lahat ng mga pinagbabawal according to, against the first commandment of God. So, yan. Kasi yung faith mo kay God, unti-unti, nababawasan because doon ka naniwala sa ganyan. Yes. So, yung halimbawa, yung faith mo is 75% lang. 25%, yung remaining 25, binigay mo sa albularyo, sa agimat, sa mga lucky charm, mga ganyan. Naniniwala ka sa ganyan, yes. Pungsuy, mga ganun. Yes. So, God can only operate on that 75%. Okay. The remaining 25%, that becomes your opening. Pwede nilang magpabalik-balik doon. I see. So, you tell the possessed person na tigil mo tong na to? Number one, kung ang opening nila sin, confession. And then kung yung occult involvement, i-confess din and then renounce. So, yun. At spiritual warfare prayer, they could use provided they have spiritual authority. Halimbawa, magulang, they could pray over their children because they have spiritual authority. Ikaw may-ari ng bahay. You could pray the deliverance prayers pertaining to your house because you have authority over that place. But you cannot do that to the house of your neighbor because you do not have any spiritual authority. So at least yun ang pinaka-kayang pwedeng gawin. Pinaka-kaya. Okay. Yung own turf mo lang. Yes. Own turf mo lang pwede mong, okay. Kasi baka, I'm sure, may mga gusto dyan since di na sila pwedeng maging pare, baka ang pwede siguro nilang, is demonologist. Meron po ba niyan dito sa Pinas? Sa Pinas, parang wala. Naharas na kayo before? Marami. Meron. Talaga? Paano can you share with accidents? No, before, 2 weeks before my course in Rome, 2013, bago kami umalis, na-aksidente ako. Minor accident. Car accident. That caused me compression fracture of lumbar. Sa likod? Sa likod. So, I was hospitalized.
sabi ko, naku, mukhang pinipigilan ako ng demonyo sa pagpunta sa Rome. Kasi course yun Yes. Hindi siya nagtagumpay. Nakaalis din ako. No? So, ganun talaga. May mga ganun talaga. May mga minor na. About nightmares? May mga kadalasan pag kinabukasan, meron kang case na haharapin. Yan, nasisimulan ka na. Sa gabi, may mga harassment. So that means, authentic yung haharapin mo kinabukasan. Talaga? And ano to, they threaten you? Hindi naman. Kumbaga, minsan hindi ka papatulugin. Para magambala ka. Ma-disorient ka. Kasi kinabukasan, meron kang case. Talaga palang demonyo. Yan, Gumagawa. Very creative. Amin na po ba kayo ng cases na yung father, punta ka dito sa bahay kasi infested. Tapos, even after yung ano po ba, talagang umaalis na o may mga persistent pa rin? May mga persistent pa rin. Kasi posible na yung mga tao doon may mga attachments, nag-opening. Kaya hindi as I said, madali magpaalis doon sa place. Yes. Pero if people living in that place, may mga openings, sa kanila naka-attach, medyo nag-i-stay yung spirit. So siguro, could it be possible na they're just mistaking it na sa bahay, pero where in nasa kanila. Nasa kanila pala. Okay, so it's a good clarification. Kaya dapat yung cleansing is both the place and the people. Kasi yung confession, it would close the opening, the renouncement would cut your bondage or spiritual tie. So talagang hindi na. So, kaya sarado, tsaka putulin. So yung ginawa niyo, Father, hindi siya basta simple. Could that be considered solemn? Solemn na siya talaga. Kasi yung mismong prayer talaga na exorcism. Saint Benedict's medal, because it is a medal with exorcism prayer. Okay. So this is not an anting-anting, but a sacramental. That means instruments for us to receive God's grace. It prepares us to receive the sacrament. And Saint Benedict, through the protection of Saint Benedict and prayers of Saint Benedict, si Saint Benedict ay marami experiences ng demonic harassment. So napagtagumpayan niya yun Kaya yung Saint Benedict's medal, it is a medal with exorcism prayers.